Hi guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. This is a general reading. Your energy at this time. Son of Wands. Meron kang dala-dalang mabigat, baggage, baggage. And parang yun ang nagpapahirap sa'yo. Yun ang nagpapabagal para marating mo yung papupuntahan mo. Because of that baggage na karga-karga mo. Pwedeng resentment or responsibilities or negative feelings or the anger or any baggage. Page of Wands, you are starting to walk on a new path and merong nagli-lead sa'yo, merong nag-iaya sa'yo na passionate din talaga, no? Parang hindi naman yan pusa talaga, no? Pusa ay nandito sa picture. Pero ano yan siya? Yung sumisimbolo ng pusa dyan, na parang pusa dyan sa picture. Angel yan na parang niyayaya ka niya na mag-umpisa na tayong maglakad, halika na at mag-umpisa na tayong maglakad sa bagong path, sa bagong journey na tatahakin mo, ganon. And yung journey na yan, yung kung saan ka nililid ng angel na yan, no? Nauna na siya halika na, parang ganon. Dito tayo papunta dito, ito yung tatahakin mong path. Of course kasama ka niyan, no? Kasama mo siya. Yan ang mag-guide sa'yo. Ano yan? Positive, full of positivity, positive na buhay na. And mafe-feel mo na nagiging excited ka Nafe-feel mo excitement and you're brave, fearless. No? Na umpisan yung past na yun, wala kang doubt, wala kang pag-aalangan, yung gano'n na umpisan yan. You feel excited and positive and more passionate, no, and driven and so willing na umpisahan yan, no? Positive yan yung dadaanan mo dyan, very positive, a positive life kasi may mga ano dito, mga dilaw ang dahon ng mga puno, ayan dilaw, so positive yan, yun yung past na yan. Ang galing energy. The Mother. This is your energy na you are stable, secured right now, comfortable. Diba? Comfortable just napuan niya. Ganon. Yung number 4, stable and secured. Clear yung aura mo and you are pure kasi puti, di ba? You are simple. Simple ka lang. Kita niyo, simple, di wala arte-arte. Simple pero attractive. Or you're already a mother or pwedeng buntis ka, kung babae ka. Pero kung hindi man ay yan ba yung umpisan mong path? Maging nanay? Hindi yan ang umpisan mong path. O yan ang umpisan mong journey, yung maging nanay? Journey. Yan ang umpisan mong journey, ang maging nanay. Kung babae ka, maging magulang, babae o lalaki, okay? Kasi general reading ito, ha? Pagka sa reading ko dito, for inspiration talaga to, parang inspirational, for inspiration to. Kasi general reading, so yan. Kaya sinasabi ko minsan, he or she, ganun. Kasi babae o lalaki, kasi general reading, okay?
So, ganun. Ano pa? Ito lang. Kasama ba to? Oo daw. Sabi nga ng angel sa tinga ko, oo. Angel ba nagagay dito ngayon? Hindi daw eh. Oo. Oo, angel. Merong angel. Pero angel ba nagagay dito sa reading na to ngayon? Hindi nga daw. Sabi nga eh, may angel dito na nag-guide. Pero hindi angel ang hindi daw. Narinig ko. Gamit ang aking clairaudience ability. Char. Kasi, ang makarelate lang dyan, yung may ganyan, yung nasanay na, yung bihasaan sa mga yung paggamit ng mga ganyang ability, kung meron kayong ability na ganyan. Pero kung wala, ay mawirduhan kayo sa mga ganyan. Kasi mandala lang naman na may ganyan na mga kayo hindi familiar yung iba. Yung tinatawag na clairaudience na tawagin. Kasama daw to, no? Pero hindi angel ang nag-guide dito ngayon, sa reading na ito. Pero yung nag-guide, meron din angel dito na nag-guide. Pero hindi angel ang nag-guide dito sa reading na ito. Sino? Sino nag-guide dito ngayon? Jesus Christ. Jesus Christ. Si Jesus Christ ang nag-guide daw. Jesus Christ daw eh. Oh, diba? Jesus Christ. Ano ka daw ngayon eh? Empathetic. May puso. Ibig sabihin, active and gumagana. Hindi close yung heart chakra mo. Hindi block yung heart chakra. And color blue. Dominant yung blue dito. You are true. No? True or totoo yung mga panalangin mo. Pag nananalangin ka. It's from your heart. It's true, real. Hindi siya gawa mo lang, hindi yung naninira ka sa iba na ginagawa mo yung iba ng para siraan. Ganyan ang ginagawa ng iba. Naninira sila ng yung mga taong kinaingitan na sinisiraan nila. Kunwari, una-unahan nila. No? Ganon ang ginagawa nila. Inuuna-unahan nila na kunwari, ritarin, asarin, gawa ng scheme and deceit. Ay, pag nalaman ng tao na yung ginawa nila ng scheme and deceit or kaya ay utangan nila tapos hindi siya magbayad, pakunat-kunatan nila, tapos pag nagalit yung tao na inutangan nila dahil hindi nagbabayad, ay yun na yung isumbong na nila, gusto nila ng justice daw, ganito ganyan, kasi pinahiya daw, hindi man lang daw iniintindi, ganon, o yung ginawa nila ng scheme and deceit dahil nainggit sila, hindi man lang daw sila inintindi o inunawa, dahil nainggit nga sila. Oh my gosh. Tapos, gawa na nila ng kwento na sa mga panalangin nila, no? Na ipanalangin na nila ng masama kasi ganito, ganyan daw, masama daw, salbahe daw. Pero sila ang nauna, sila ang gumagawa ng mga scheme and deceit para i-destroy yung isang tao na yan. Ganon. It's their tactics, no? Kaya nga cunning. Noong unang panahon pa, cunning, may mga tao na talagang cunning. Kaya pinaglilipol yung kasi there are people na evil and cunning. Yan, ganyan kasi ang may mga taong ganun. Di ba pinaglilipol yung unang panahon kasi may mga taong evil. May mga taong evil talaga and cunning and deceitful, mga deceiver na. So yan, may drama na sila doon, kinawawa, ganito, ganyan, may dugtong, may bawas, o gawa-gawa lang nila na nagsusumbong na sa panalangin nila, o kung ano man, na palabasin nila sila yung biktima, silang kawa, pero sila lang biktima. Scheme nila and deceit yun. Sinungaling. Kahit alam nila na yung Diyos at yung God, alam yung katotohanan, nababasa yung isip nila, ay malakas yung loob nilang magsinungaling kahit sa panalangin nila.
na gumawa ng kwento at magdrama. Kaya tuloy nahatulan sila sa impyerno. Dahil evil lang ang ginagawa nila, gagawa-gawa pa sila ng kasamaan. Doon pa lang sa ginagawa nila mga evil at schemes at deceit sa kapwa nila, dahil sa inggit nila, dahil sa paging gahama nila, dahil sa yung crook nila, foolish. May impyerno na sila. Dagdagan pa ng pagsinungaling at pagdadrama na alam naman ng Diyos at ng God na lahat ng ginagawa nila. Kahit anong hide nila. Kasi pati yung isip nila, basa. Pati yung puso nila kung gaano ka-unpure, alam ng Diyos, alam ng God yan. And ayaw nila magbago. Tingin nila, mauto nila. Pati yung Diyos, kagaya ng kapwa nila tao, ng papaniwala nila sa kasinungalingan nila. Message ba yung Jesus Christ? Oo, message yung Jesus Christ. Diba? Kaya tuloy-tuloy, diba? Magsalita ako, minsan nabubulol pa ako. Tara, tuloy-tuloy, diba? See? Ano itong umpisa mong path? O journey? Yeah? The Fool, Temperance. Hindi ka pa nag-umpisa. Parang nag-aantay ka pa ng message. Mag-umpisa ka pa lang. Mag-umpisa ka pa lang. Nag-aantay ka pa ng parang bagting. Bagting sa langit. Parang ganun bagting sa langit talaga. Yung nag-aantay ka pa ng yung go signal. Go signal ni Jesus Christ. Pwede. Oo. Go signal ni Jesus Christ. Yun, nag-aantay ka pa ng go signal ni Jesus Christ to start on that journey. Pero, niyaya ka na ng angel, mali ka na. Mag-ready ka na. Ito na yung lalakbayin natin. Ito na yung journey. Yung path na tatahakin natin. Kasi kasama mo yung angel na yan. Guardian angel o basta angel. Yan. Hindi ka pa nag-umpisa dyan eh. Dahil hindi ka naman napapadalos-dalos. Kasi nag-antay ka pa. O nag-antay pa o temperance. O nag-antay pa ng go signal ni Jesus Christ. O ng heaven realm pati. Go signal nga ni Jesus Christ. So yan. Kaya pala ang lakas ng pandinig ko eh. ng guidance sa akin pagdating sa Jesus Christ pala yun. Malakas na rin pandinig ko pag Jesus Christ. Pero pag angel, hindi ganun ka-clear, no? Yung gamit yung clear audience ability ko. Kasi di ba naging tao yung si Jesus Christ? Kaya, basta. So, ayan. Weird yan. Yung hindi alam yung ganyan, mga paggamit ng ganyang ability o yung hindi familiar sa mga ganyan. Yung mga clear audience ability. Weird yan para sa kanila. Hindi sila makarelate dyan. Pero kung alam mong gamitin yan o meron kang ganyang ability, ay makakarelate ka dyan. Normal na yan. Aray ko, nangawit ita ako. Nangingit-kit kasi ito pa. Nakit. Nakit yung pa. Ay, ano pala to eh. Kung may person ka, ano yung gustong sabihin sa'yo? Kung may person ka, my life is not as together as it seems. Kung mayroong person, ganun ang gusto niya sabihin. Pero let's see, kung ano yung, ano klase ng buhay. Kasi journey yan eh, no? Journey. Ano ang buhay na may experience mo dyan
sa o maging buhay mo, o buhay ng experience mo, sa journey na yan na uumpisan mo. Ano yan? Ay, birds. Ay, sa nature to guys, maririnig mo yung may mga ibon, ganyan. Pati, positive nga eh. Talaga marelax ka, no? May mga raming ibon, you will mingle and spend time with birds. Yan, no? May mga birds sa paligid. O mamasyal ka palagi sa places na like sa batis, sa mga puno ng kahoy, or sa places na mapuno, na may mga ibon, iba-ibang ibon doon, or basta may mga ibon na place. Yan. And tahimik yung lugar. Kung may maingay, may mga ibon yan, no, na umiingay, tumutunog. Ganon. And lilipat ka. May paglipat eh. Lilipat ka dito sa place na to. Sa bahay. Ano ba yan? Bahay ba yung lilipatan mo? Bahay? Ne? Hindi yan bahay. Mansion may lilipatan mo? Hindi yan. It's a place. It's a place. Yan ang lilipatan mo. Place. And of course, meron yan dyang matutuluyan ka. Basta lugar yan siya na may bahay. Na may bahay. Na may bahay. Siyempre, saan ka titira? Lugar. It's a place na may bahay yan. Yan. Lugar. Hindi lang siya bahay. No? Kundi malawak na lugar. Kung nakikita niyo, malawak yung lugar dito. And para bang may mga ano yung sumisimbolo dito? Demons ba yan? Demons. Ayan o. Na gusto kang pigilan na makapasok dyan. Gusto kang pigilan ng mga demons. Gusto kang pigilan ng mga demons na makapasok dito sa bahay na to. Sa place na yan, hindi yung bahay. May bahay dyan, yes. Pero malawak na place ba yan? Malawak. Malawak na place yan. No? Malawak na place yan. Parang property. Malawak na property. Gusto kong pigilan ng mga demons pero hanggang labas na ata itong mga demons. Hanggang dito lang sa labas. Gusto ko nang pigilan na hindi ka makapasok dun sa place na yan. Kasi siguro protected yung place na yan. No? Protected yung place na yan. Ayaw nila makapasok ka kasi ano yun, hindi ka nila masundan. Kasi hindi ka nila masundan. Hindi ka na nila mapakialaman. Kasi hindi ka na nila mapakialaman. Once na nandiyan ka sa place na yan, hindi sila makapanugod dyan. And may mga ibon dyan. Yes, mga ibon makapasok sa lugar na yan. Kasi they're innocent naman, animals naman yan. Yung mga evil force like demons, yan ang hindi makakapasok sa lugar na yan. Hanggang labas lang sila. Kasi, pag pumasok sila dyan, ma-strikean sila ng kidlat. Ma-strikean sila ng kidlat. Kasi protected nga yung place na yan ng heavenly realm. Yes, na heavenly realm, yung place na yan. Yung mga ganitong reading for inspiration talaga to. Nakaka-inspire to guys, lalo sa mga na-stress. Ay ano ang gagawin mo sa lugar na yan? Sa place na yan? Bakit ka lilipat dyan? At may mga ibon dyan sa place na yan. Gagawa ka na ng miracle kasi kompleto na din naman yung tools mo. Gagawa ka na parang maging manifestor ka or gagawa ka ng miracle. Miracle yung gagawin. Miracle. Miracle. Oh yeah. Miracle. Yun ang gagawin mo dyan. Miracle. 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 And then, meron kang gagawin, meron kang sketch o parang plano, mapa. Yan yung umpisa mong journey na tatakin, path. No? Meron kang
Baka kasama dyan. Meron kang kakolaborate dyan. Meron kayong bubuin, meron kayong gagawin, may pagtutulungan, no? Magtutulungan kayo o tutulungan kanila, may pagtutulungan. Ano yun, may magkakaroon ng collaboration. Hindi yan collaboration, kundi tutulungan ka ng heavenly realm. Yeah, tutulungan ka ng angels, yeah. Tutulungan ka ng angels, no? Tutulungan ka nila, hindi yan collaboration, no? Kundi tutulungan ka nila na makagawa ng miracles. Miracles ang gagawin mo. Tutulungan ka na, syempre, ka-guide nga, di ba? Ganun talaga yun. Tutulungan ka nila na makagawa ka ng miracles. Wala imposible yan kasi pagdating sa heavenly realm, no? Wala imposible. Di ba si Moses nakagawa ng mga miracles? Sino pa? Nasa Bible yan eh. May mga nakagawa ng miracle, si Elijah. Ayan. Yung si prophet. Prophet ba yun? Prophet ata yun si Elijah. Prophet Elijah. Yan. Nakagawa ng miracles. So, mga ganun. Ganun nagagawa ng mga sa side ng light. Actually, yung mga sugo ng katulad ng mga false prophet sa mga pag lumabas na yung false prophet na nasa Bible, makagawa din yun sila ng miracles kaya mapaniwala nila yung mga tao. Yung mga false prophet, iwan ko lang kung meron na ngayon. Naumpisa na ba? Yung mga false prophet na yung nasa Bible na gagawa sila o gumagawa ng miracles din. Nag-umpisa na ba sila? Hindi pa. Hindi pa daw? Hindi pa nag-umpisa? Siguro, pero apat na lang yung yung prophecy na hindi pa nangyayari. Apat na lang. Halos lahat na nangyari na. Apat na lang yung prophecy na hindi pa nangyari bago dumating si Jesus Christ. Yung pagbago ni Jesus Christ na nakasakay ng kabayo daw. Nasa Bible. Yun. Sa ko din yan na nalaman sa YouTube, napanood ko. Yung mga ganun. Kasi nung bata pa ako pag nagbabasa ako ng Bible, yung mga dun sa parte ni Solomon, yung talaga ulit-ulit kung binabasa yung mga words of wisdom, mga ganun dun ba. Yun yung palagi kong binabasa. Hindi lahat. Yung iba nakalimutan ko na nga. Pili ko lang kasi, no? Gusto ko lang na verses or part ng Bible. Wait lang. So, mga angels ito. Angels ang at sila din ang magdadala sa iyo dun sa lugar na yan. Hindi sila ang magdadala sa iyo sa lugar na yan. Merong tao na magdadala sa iyo sa lugar na yan. Merong tao doon na magdadala sa iyo sa lugar na yan. Basta merong tao na parang nagja-juggling pa o nagja-juggling pa to. Nagja-juggling yung tao na yan na magdadala. Nagja-juggling pa siya kasi siguro pinapalito-lito, pinapakonfuse ng mga evil forces, mga tao, inggitira sa buhay mo. Sino nagpapajuggling dito? Mga evil forces? Hindi. Mga tao. Hindi. Mga sarili niya lang. Sarili niya. Juggling siya. Siguro kahit pa paano, protected naman to para hindi siya magdalawang isip kasi you are meant, no, na ilagay talaga dun sa lugar na yan. Baka siya may-ari niyan, ng lugar na yan. Pag mamay-ari niyan, ano yung property nitong magdadala sa'yo dun? Property niya yan. Mayaman nata to. O property ng pamilya niya, property niya.
Baka sarili niya, mas maganda kung sa kanya talaga. Oh, property niya, nag-juggling pa siya. Sarili niya, nag-juggling. Wala nga papajuggling sa kanya. Sarili niya, nag-juggling siya. Daling ko ba yung person na to? Hindi. Baka mamaya magwala doon. Ano yung sabihin? Baka mamaya magulo pag nandun yan. Baka mamaya mang-away sa akin. Pag ganun sabihin niya. Okay. Ay, baka hindi ka magkasundo niya. Baka ganun yung isip niya. Kaya yan, parang nagja-juggling siya. Papuntahin ko ba? Dalhin ko ba doon? Hindi. Meron na nagja-juggling. Ang init, grabe. Ano? Hindi ko kaya na. Anong gusto sabihin sa'yo ng tao na to na magdadala sa'yo sa lugar niya, sa property niya? Si Two of Pentacles niya. You were the best thing in my life. Ay, kilala ka nito. Ikaw daw ang best thing sa buhay niya. Pero nadja-juggling siya, ha? Kahit yan ang sinasabi niya, you are the best thing in my life. Yan. Ano pang gusto sabihin sa'yo ni Two of Pentacles na yan na magdadala sa'yo sa property niya na yan? The Emperor. Gusto ko niya mapangasawa. Ano pang gusto niya sabihin sa'yo? Madami. Kinakabahan to. Parang nininervyos. Kaya siguro nagja-juggling. Kinakabahan. Baka magkamali siya ng desisyon. Mga ganun. Ano pa ang gustong basta kinakabahan siya o takot siyang kontakin ka? Hindi naman sa takot siyang kontakin ka. Takot siya nga mag-effort sa'yo. Takot siya mag-effort sa'yo, baka masaktan siya. Heartbroken ba? Kaya siya nagja-juggling. Takot siya heartbroken. Takot siya masaktan. Lang. Ano ang feeling sa'yo ni Two of Pentacles na yan na magdadala sa'yo sa property niya? Gusto niya mag-umpisa kayo na magsama doon sa bahay niyo, sa lugar niya, doon kayo mag-umpisa na magsama na. Syempre, bubuo kayo ng pamilya and mamuhay kayo na peaceful doon, no? And full of love, parang love is everywhere ba, no? Na mag-umpisa na kayo na mag-start na magsama sa lugar sa property niya, no? Sa bahay niya. Yan. Ayan. Ano naman, niisip ngayon ni Two of Pentacles na yan na magdadala sa iyo sa property niya. Five of Wands. The other
baka mag-away kayo o baka may conflict na mangyari o magkaroon ng conflict, yun ang iniisip niya. Or what's the 5 wands here? Baka hindi mag-succeed, no? Yun nga eh. Baka masaktan lang siya, baka mag-away kayong dalawa at hindi mag-succeed, magtagumpay na magsama kayong dalawa. Pero sa isip niya lang yan, pagka ganyan, na parang naging naiga siya. So yan. Baka hindi kayo magkasundo. Heartbroken lang siya. Natakot siya masaktan. Puso niya lang masaktan. May mga taong takot masaktan kasi syempre na naka-experience na yan sila na masaktan, kaya iniiwasan nila yung na masaktan sila, guys. Ganun sila. Pero pag matapang ka na klase ng tao, hindi ka matatakot eh. Kahit alam mo ba masaktan ka, na possible masaktan ka. Kunwari ay merong sawa na malaki, alam mo tao ka lang, malakas yun kasi malaki talaga ng sawa na parang higanti sawa na parang megalodon. Ay, megalodon ba yun? Ano tawag yan? Megalodon, hindi. Megalodon ata din eh. Megalodon, yung mga megalodon, alam ko shark, megalodon eh. Meron din megalodon ata na ano eh, na sawa, no? Nung sinaunang panahon, yung mga panahon ng dinosaurs, meron yun eh. Mga parang lalaki ni sawa na talaga na parang puno ng niyog na mataas. Mga ganun ang kalaki o masigit pa doon kalaki. Ano pa kalaki na talaga, yun ang nangangain na ng mga tao ba. Yun ang nangangain na ng mga dinosaur, klase ng sawa. Yung ganun, yung panahon ng mga ano, kahit ganun pang karap mo, ay kung no choice ka na wala kang takbuhan, lalaban ka na lang, no? Ganun yung ano yung matapang eh. Kahit dragon, ay lalaban ka na lang. Wala, ganun ang matapang. Parang heroic ka. Ganun. Matapang. Yun ang matapang. Hindi yung patraidor. Hindi yung, yung kadalasan mga traidor. Duwag yan. At mga, may ginagawa yan sila minsan ay, may ginagawa silang spell para matakot ay kaaway nila sa kanila. More on spell sila nagre-rely. May mga ganun sila para mahiya yung tao sa kanila, matakot, para sundin kung ano hinihiling nila. May mga ganun na spell eh. Kaya malaga may depensa ka. Parang katulad din ng hypnotism na ginagawa. Kasi ginagamit ka ng ibas kalukuhan at for their selfish purposes, yung mga Latin na yan, mga spell na yan. Diba, ang dami na biktima ng mga budol-budol, gang, yung mga nang hypnotize, ang dami nila nakuha sa mga biktima nila, na hypnotize. Doon sa amin sa Iloilo, ganun ang ginawa, doon sa city, may mga ganun. Ewan ko lang ngayon kung meron pa. Wala kasi sa sarili yung mga nabiktima ng mga yan kasi na-hypnotize, no? Ginagamitan nila ng orasyon. Hindi yung tatalag kung meron kang depensa na para sa orasyon na hindi ka matablan. Meron yan. Meron yan. Meron talagang depensa dyan sa mga ganyan. Orasyon kasi yun. At sa panggagamot yun, ang ginagamit nila orasyon, di ba? Pero depende sa paggagamitan. Depende yung klase ng orasyon. Yung meron namang ginagamit nila sa kalukuhan nila, sa for their selfish purposes. Yung orasyon, yun yung spell, Latin salita. Yun nga lang. So, mga ginagawa nila na yan, papahamak ng kaluluwa nila sa impyerno. Parang hindi nila matanggap. Matanggap pa nila o hindi, may hatol kasi afterlife sa mga evildoers. So, sa mga nagbabalak pa lang na gayahin yan,
ipagpatuloy ang mga kanyang gawain. No? Nasa inyo na yun. Bahala kayo kung ano yung sundin nyo. Alam niyo naman may hatol sa afterlife. Alam niyo naman kung ano yung tamas mali. At nasa tamang edad na din naman kayo. Hindi naman kayo bata na sanggol. Hindi naman kayo bata na wala pang isip. Yan. Wait lang ha. Next na change situation mo. Ito. Merong mag-offer sa'yo na serious offer na brave siya and na mag-offer siya kasi redo. Talagang pusang loob to kasi natural, pusang loob no? Na willing talaga siya na i-offer yun sa'yo. Na matapang siya na i-offer yun sa'yo. Na hindi kailangan pilitin ng heavenly realm itong taong to, ng mga angels. Kusang loob siya na mag-offer niya sa'yo ng relationship. Ano yung offer niya? Yung dalhin ka niya doon sa place niya? Hindi. Ano yung offer nito ni nitong may offer sa'yo? Yung na you will be in a relationship. Yan. Na you will be in a relationship. Itong si Knight of Pentacles na to, possible na siya nga to. Yun ang offer niya sa'yo, na you will be in a relationship. Na gusto niya makarelasyon ka, na maging kayo, ganun, at seryoso siya sa'yo, na magkukumito, na pang long-term na relationship ang gusto niya with you, o pang forever na, mga ganun. Ano ang change mo sa buhay mo? Ano pang pagbabago sa buhay mo? Transition or change. Ito, magiging fulfilled, masaya, contented ka sa buhay mo. Para 10 of Cups into dog. Mag-alaga ka ng aso or you will spend time with dogs, no? Na makipag magpakain ka ng dogs or else ay mag-alaga ka ng aso or else parang 10 of Cups nito, no? Yung bubuo ka ng pamilya mo or else ay mamuhay ka ng masaya with dogs, with your family, with dogs, yan. O bubuo ka ng pamilya mo and you will live a life na fulfilled ka, contented ka, happy ka, ganun, satisfied ka. Ano naman ang wish for you nito ni Two of Pentacles na yan? Wish niya for you. Knight of Swords in reverse. Na also the Knight of Swords in reverse dito. Nawala ng mga impulsive na mga atake sa'yo. Na atake bang word dyan? Atake. Oo daw, oo. Atake daw eh. O mga yung may mang-iilwish. Yung may mang-iilwish. Yan, yung ganung mga klase ng atake. Yung mang-iilwish. Yung
magsisend ng, yung katulad sa picture, yung orasyon na tapos yung sabay wish, parang palipadangin din. Ganun. Yung mga ganun mo klase. Mga ganun. Uso kasi ngayon madaming gumagawa niyan, kahit bata gumagawa niyan. Ginagamit nila for their selfish purposes. Kaya meron nga daw dun. Dati pa yan meron na daw yung mga nakakarating yung spirits niya, yung kaluluwa nila dun sa impyerno. Nakikita sila kahit bata, mga 8 years old siguro gumagawa na ng kaibigan. Kaya ganoon. Namatay ayun, dun napunta sa impyerno. 8 years old daw. May makita sila din na na bata pa, 8 years old, nasa 80 years old. Umiiyak daw. Umiiyak daw sila. Yung mga bata na yun, basta gano'n. Yun, panood ko lang din sa YouTube yun. Yung mga nag-testify na may mga bata na doon. Kasi mayroong ng mga nakakarating yung kaluluwa nila doon sa impyerno. Actually, ako, pinapanalangin ko sa kay Jesus Christ, no? Kailan lang, at kay Yahweh, na magkaroon ako ng vision na makarating ba yung kaluluwa ko doon sa impyerno para makita ko din kung ano ba yung situation doon sa impyerno para maikwento ko dito ba. Interesado lang. Hindi nila ako parang panaginip yung vision yan. Yung tinatawag na vision. Hindi naman ako nagkaroon ng vision na gano'n. Ang nangyari, yung vision ko, parang nanaginip ako, panaginip pa yun. Yung kasama ko, yung tiyuhin ko namatay. Panaginip lang yun. Panaginip ko na. Kasama ko yung tiyuhin ko namatay, no? Na mabait kasi yun. Paborito ako na pamangkin niya. Bait yun. Kaso lang, nung teenager ako, may pagka-rebellious ako. Kawawa. Parang maldita kasi ako yan. Konsinsya ako. May pagka-maldita kasi ako. Namatay na yun. Napadalahan ko lang siya ng 500. Matay. Pero pinapadalahan ko yun sila. Lalo nung ayos-ayos na pinapadalahan ko yun. Sila ng lola ko. Tuwing, basta buwan-buwan yun. Kasi, basta meron ako. Pero yung kasi, yung 500 lang na yun, ewan ko, pinabili niya ata ng alak niya yun. Nung buhay pa yun, tig 3,000 yung pinapadala ko doon sa kanila ng lula ko Basta okay lang yung ko. Basta may pera lang ako. Nagbuwan. Ganon. Susuportahan ko yun sila. Kaso lang, namatay. Pangkanya lang yun. Yung 500 niya na yun. Pambili niya ng kung ano nang gustong bilhin. Pero nagtatrabaho ko naman yun. Napanaginipan ko siya. Saka, panaginip lang daw yun. Hindi naman ako nagkaroon ng vision. Gusto ko din sana Yung katulad sa iba ba nagkakaroon, yung, ewan ko, vision ba yung tawag doon. Parang, naglalakbay nga yung kaluluwa nila doon Lalo yung mga 50-50. Nakarating yung kaluluwa nila doon sa impyerno, guys. Nakita nila. Tapos, nakabalik sila sa katawan nila. Tapos, nabuhay pa sila. No? Yun na yung proof na may impyerno talaga. Kung kaya pinapabalik sila para magtugda sa mga tao na mayroong impyerno, kung ano yung impyerno, kung ano nandun, kung ano yung dinadanas ng mga tao dun, ng mga kaluluwa ng mga tao dun. Yun nga lang, yun ang aking panaginip. Kasama ko yung tiyuhin ko, matay na. Hindi naman ako natakot, kasi syempre tiyuhin ko man yun. Tapos ang daming bulaklak, iba-ibang bulaklak, ang gaganda ng bulaklak doon, sa lugar na yon. Sa panaginip ko, gusto ko pang kumuha Sabi ko, dalhin ko sa bahay yung tanim ko para mga orchids ba, yung bulaklak. Ang gaganda, iba-iba yung kulay. Ganun sa vision ko. Dalhin ko sa amin, idikit ko sa kahoy, isip ko. Mga bulaklak, as in, magaganda yung mga bulaklak. Bukas, man tulang. Bukas pa na, no? Wala namang Bago baboy. kahit yan sa Basa ka naman.
Kahit sa loob. Gusto niya siya. At gabi, doon siya natutulog. Basta. Paduduin mo yan. Paduduin mo si Baba yan. Ganun yan. Paduduin mo yung bata yan. Sarang mo yun siya. Sarang mo. And then, ito, clarify by this. Na sa ganun ay mamuhay ka ng peaceful, no? Tahimik yung isipan mo. You're living of peaceful life. Fulfilled ka, masaya ka, positive yung mindset mo. Kasi yung mga nagsisend niya ng mga ganun, no, sa isang tao. Diretso kasi sila yan sa subconscious mind ng isang tao. Kaya yung sinasabi nila, magpakamatay ka. Mga ganun. Kaya may isip mo, pag mapiktuhan ka niyan, pag wala kang depensa, mag-isip ka na magpakamatay ka. Ganun. Pero kung may pampabalik ka, sila mag-isip noon na magpakamatay sila. Ganun ang mangyayari. Well, gusto na mag-isip ka na gusto nila ay maging cold ka sa person mo, ang mangyayari, sila maging cold sa person nila. Or kunwari kung sa person mo, may depensa, may pampabalik, mga ganyan. Ang mangyayari, yung person nila, ang maging cold sa kanila. Kunwari ay sininda nila si person mo na maging cold, no? Kasi wala pa rin yung babalikan niya. Or kung ano pa, basta magbabackfire sa kanila pag meron. Pampabackfire. Ewan ko lang, meron pampabackfire niya. Sa tingin ko, ewan ko lang. So, ano yung wait lang. Kahilingan mo mag-grant. Yung hindi ka na ma-stuck, hindi na ma-stuck sa person mo, yung connection ninyo, o hindi na maging clouded yung judgment mo, yung isipan mo. Hindi ka na ma-confuse sa person mo man. Hindi na ma-confuse, hindi na ma-juggling, hindi na siya malito, no? Ganon. Hindi na siya maging clouded yung isipan niya, yung judgment niya. Yan. Ano pa, or both of you ng person mo, hindi na kayo ma-stuck, hindi na kayo ma-confuse. Gusto ko sanang magkaroon ng vision, no? Meron ako dating vision na may mga, actually, kasama ko lumabas dun sa sa butas na yun Dati pa yun. Pero abyss daw yun, hindi naman impyerno yun. Wala nang apoy dun sa butas na yun. Abyss yun. Namasya lang ata yung kaluluwa ko dun. Ano yun? Abyss, namasya lang ata. Pero namasyal ba ako dun? Namasyal ako dun sa abyss daw, kaluluwa ko. Pati nga sa mundo ng mga elemento yung namamasyal na dati. Pero nga hindi nga. Hindi na. Parang hindi na. Mga kasamahan ko, sila naghatid sa akin. Mga sila, beast. Fallen angels daw yun sila, pero mga beast. Yun, namasyal lang ako daw doon. Kasi, bakit ako namasyal doon? Si Abba doon ang nag-ari doon. Iba yung impyerno, iba yung abyss. Bakit ako namasyal doon? Sa abyss na yan. May pinuntahan. May pinuntahan, hindi. May mission. May mission daw ako doon. Yung kaluluwa ko daw doon. Mission. Kaluluwa ko, spirit. Basta na. Yun lang. Yun lang ang pero sa impyerno. Hindi ako nagkaroon ng vision. Gusto ko sana
nakarating doon yung ano, para yung magkaroon ng vision ka kung ano ba doon, ano ba talaga doon. Kasi yun ang sinasabi no, sa YouTube ng mga nakarating ng kaluluwa nila doon, yung mga 50-50, kadalasan mga 50-50, nag-agaw buhay, yung ganon, nakarating yung kanilang kaluluwa, buti kamat na buhay pa. No, yung iba naman sadya na dinala daw ni Jesus Christ doon, no, para ipakita sa nila at maikwento sa mga tao kung ano ba nandun, kung ano nangyayari sa mga kaluluwa doon, kung gaano sila nagdurusa doon. So, ganun. Yan ay pinaparating ni Jesus Christ. Pinaparating din Jesus Christ yan tungkol sa impyerno. Natotoo yun. Natotoo yung mga ganun. So, ayan. So, ito na lamang guys for collective reading.